tandaan natin mga kababayan, we should stick to the issue, no, yung issue patungkol sa budget at saka dito sa impeachment at saka doon sa TRICOM. Maidagdag ko rin dyan, Sir Jay, yung issue ng kriminalidad. No? Sa ngayon, makikita natin that criminality is rampant. Itong gobyerno natin ngayon is very inefficient. No? So ano bang ibig sabihin natin ng inefficient? Ang ibig sabihin ng inefficient is hindi nila nagagamit ng wasto yung resources. No? So kumbaga malaki silang gumastos, merong budget, pero yung nakikita nating outcomes, suboptimal yung outcomes. Itong pag-aresto kay Pangulong Duterte, ito'y diversion lamang sa mga issue, no, na napapanahon sa ngayon. Nabanggit mo, Sir Jay, no, yung issue patungkol sa budget at saka dito sa impeachment at saka doon sa TRICOM. Maidagdag ko rin dyan, Sir Jay, yung issue ng kriminalidad. No? Sa ngayon, makikita natin that criminality is rampant. Ang ebidensya natin dito, bumalik na naman yung tanimbala, which is very alarming, lalong-lalo na sa aming mga Pilipino na nasa labas ng bansa. Alam mo ba, Sir Jay, no, nung isang beses na umuwi ako ng Pilipinas, nakita ko sa airport mismo dito sa Canada na yung ating mga kababayan nagbabalot ng kanilang mga maleta ng plastic. No, binabalutan nila nung parang saran wrap o cellophane. Basta parang manipis na plastic yun, Sir Jay at Almar. Parang binabalot nila yung maleta nila. At may mga iba na naglagay talaga ng bala-free, no, yung kanilang maleta. In fact, ganun din yung ginawa ko nung mga panahon na yan. At dahil sa kay former PRRD, former President Rodrigo Duterte, nawala yung tanimbala na yan sa airport. Sabi, mantakin mo yung ngayon, bumalik na naman. Kaya nga, isa to sa mga issue, Sir Jay, no, na dinadivert nila kasi criminality again is on the rise. And since ekonomiya ang pag-uusapan natin, Alma at Sir Jay, isama na rin natin yung mataas pa rin na presyo ng bilihin. No? That is also very important, no? Na dinadivert ng issue sa economic problems. Ano? Bagamat nakita natin na yung unemployment ay bumababa, there are still questions as to the quality of the jobs that are being created. So, bumababa ang unemployment mo, yung underemployment mo is about the same, quality of jobs is not good, ang sahod ay mababa pa rin, and then ang bilihin, mataas pa rin ang presyo. Hindi ba? So, mayroon tayong ganyang problema. No? So, itong balita ng Rappler, no, na actually Rappler ang nagsimula nito. Makikita natin na ito ay pang-divert lamang, no, sa issue. At sinakyan naman ito ng mga ng gobyerno, ano? And then nakita natin ngayon that the issue has been diverted. Pero tandaan natin mga kababayan, we should stick to the issue. Ang issue natin, yung mga nabanggit ni Sir Jay, tsaka naidagdag ko kanina, yan ang mga dapat natutukan ng ating mga kababayan. Tama-tama ito, Dr. Mike, no? Kasi gusto ko rin tanong sa'yo dahil ito, matagal ka rin naglingkod sa NEDA Yung bang in less than 15 days, na-release mo yung 4.1 trillion na pera, samantalang wala pa yung deadline ng filing ng income tax. Hindi pa kinikita yung pera, meron ka ng notice of anong tawag nito. May mga saro na yung gobyerno dun sa pondo ng 2025, of which yung usapin ay pending pa sa korte. Ano yung issue talaga yan, Sir Jay? Kasi kung ganyang kalalaki yung mga nilalabas na budget, by the time na mag-reach tayo sa kalagitnaan ng fiscal year, or sa sa ikatlong quarter, baka halos wala ng pondo yung gobyerno. Kaya nangyayari nga, Sir Jay, para mapunan yung ating paggastos, nangungutang ang ating gobyerno. No? At nakakabahala yan kasi i-connect din natin, Almar, sa pag-uusapan natin about the utang. Makikita natin, Sir Jay, na kasi nga ang laki nilang maglabas ng pera. Pagdating ng fourth quarter, short na sila, kaya kinakailangan ng mangutang. So, nakababahala yan, yung paglabas ng ganyang large amounts of government revenues na nilalabas nila. Kasi dapat din timed release niyan, Sir Jay. Kumbaga hindi yan dapat na biglang lumalabas kaagad. Merong meron yang tamang amount na dapat na nilalabas ng ating gobyerno. No? Pagamat sinabi naman ng DBM na nakagisnan na yan, but I think that is a practice na dapat na pag-aralan ng ating gobyerno. Na dapat medyo i-time nila yung pag-release niya, hindi yung one time, big time na labas.
Kasi ang pangit nga naman ng optics niyan sa taong bayan eh. Parang lumalabas, ginagastos kaagad nila yung pera. Ang nakakapagtataka lang, Sir Jay tsaka Dr. Mike ay syempre kapag merong budget deficit ang ating pamahalaan ay dito na sila uutang para matugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa pagdating sa infrastruktura, sa edukasyon. Pero ang pinagtataka natin, ang laki-laki ng utang natin pero hindi natin maramdaman yung serbisyo ng gobyerno. Totoo yan, Almar, kasi nga itong gobyerno natin ngayon is very inefficient. No? So ano bang ibig sabihin natin ng inefficient? Ang ibig sabihin ng inefficient is hindi nila nagagamit ng wasto yung resources. No? So kumbaga malaki silang gumastos, merong budget, pero yung nakikita nating outcomes, suboptimal yung outcomes. So ibig sabihin, yung nakikita nating resulta from the government, hindi ito yung naaayon dun sa dapat na mararamdaman ng taong bayan. Kaya nga tama yung observation mo, hindi naramdam ng tao no yung gobyerno essentially sa mga panahon ngayon. So yun yung nakikita ko. And that reflects the inefficiency of the government itself, no? So yun yung nakikita natin diyan, Almar. Kumpara noong last year sa last administration na merong pandemic at saka ngayon, gaano ba kalaking diferensya ng sa utang natin? Okay, ganito kasi yan eh. Ko-connect ako to dun sa sinabi ni Yusek Claire Castro last week. No? Kasi ang sabi niya last week, and I'm gonna paraphrase her, no? Ang sinasabi niya dyan was that yung ating deficit, which is yung kakulangan nga ng gobyerno natin sa kanyang paggastos. Kumbaga, yung paggastos niya hindi sapat, yung internal revenues, hindi sapat dun sa kanyang paggastos. So yun yung tinatawag nating deficit. So ibig sabihin, nag-narrow down na raw, lumiit daw yung deficit. And ang reason daw niyan was that yung internal revenue has increased. No? Ibig sabihin, tumaas yung collection ng customs, tumaas yung collection ng BIR. Okay naman yun kung gano'n. Ano? Okay naman. Kaya lang, ang issue dito is if the deficit is narrowing, dapat yung ating dependence sa pangungutang, nagnanarrow din. No? Kasi nga, di ba, kaya nga tayo nangungutang is para punan yung deficit na yon. At kung lumiliit yung deficit, it means na dapat lumiliit din yung pangungutang natin. Pero hindi ganyan yung nakita natin, Almar at Sir Jay. No? Kasi kung titingnan natin yung pag-increase ng pangungutang year to year, so kung kukumpara natin halimbawa for January 2024 at saka January 2025, makikita natin na ang in-increase is 10%. No, 10% yung in-increase. So, kung yung deficit pala natin nagnanarrow, how come na yung utang natin na nag-i-increase pa? No, dapat itong pangungutang natin, bumababa na ito, hindi ito lumalago. And kung titingnan nyo yung sources ng pangungutang natin, mas malaki ang inilago ng external debt natin kaysa sa domestic debt. Yung year-to-year na paglago ng external debt ay nasa 13%. Doon naman sa domestic debt ay 9%. So ngayon, sinasabi na dyan, Sir Jet Almar, dahil nga mababang interest rate sa ngayon, kaya posible na kaya mas lumaki yung pangungutang natin externally kasi mababa yung interest. Pero tandaan din natin na mahirap mag-rely sa external na pangungutang kasi yung pangungutang na yan externally, babayaran mo yan in foreign exchange, usually in US dollars. Kung titingnan mo yung composition, Almar, Sir J, ng ating total na external debt, about 86% of that is paid in US dollars. So ibig sabihin, kapag humihina ang piso, lolobo yung external debt mo. Kaya nga nakakabahala ito kasi bakit mas lumaki yung external mo dun sa domestic eh. Baga dapat ang isa sa mga dapat na gawing strategiya dito ng ating gobyerno is mag-rely tayo less on external debt. Kasi external debt, subject yan sa volatility ng foreign exchange. So kung mag-i-increase man lang tayo ng pangungutang, dapat sana sa domestic na lang. Sa mga natitirang... Sige, Sir Jay. Yes, talagang ako nga nagtataka eh. Kasi lahat ng sumurang po si Mr. Marcos, halos katiting yung domestic borrowings, puro foreign loans eh. So, sabi ko patay ito. Kasi pag, kaparay na, projections ng Singapore May Bank, we will be hitting over 60, nearing 80 by the end of his term, which means grabe ang inflationary effect ng loan payment natin, Doc Mike. Tama po yung observation nyo dyan, Sir Jay. No? Kasi nga,
yung external debt, you're paying that in foreign currency. At kapag humina yung piso, magiging mas mahal siya. So halimbawa, kagaya sa ating bansa, Sir Jay, no, ini-import natin ng bigas. Ini-import natin kahit asin, no? Ini-import natin gatas, no? In fact, alam mo ba sa milk and dairy, ang ating self-sufficiency is only 1%. 99% po ng gatas ay ini-import natin, mga kababayan. So imagine paying that yung ini-import natin, ano? So ibig sabihin, hindi lang sa pangungutang nakakaapekto yung volatility ng exchange rate, no? Merong pass-through effect yan sa inflation, kaya ramdam kaagad ng tao. Hindi lang yun, ano? Kasi kapag lumobo ang iyong pangungutang as a result of a weakening currency, ang nangyayari nito is nakokompromiso yung mga ibang programa ng gobyerno, Sir Jay. Kasi ang nangyayari dito is lumalaki yung debt servicing na tinatawag natin artificially as a result of sa paghina nga ng value ng currency, particularly ng peso. So ang nangyayari, nakokompromiso yung mga ibang programa at napupunta na lang ito sa debt servicing at hindi lang yon. Ang magsasuffer dito, hindi tayo. No, actually, yes, tayo rin in a lot of ways. Pero ang magsasuffer dito, Sir Jay, yung mga future Filipinos. No, sila kasi ang magbabayad nito, hindi naman tayo. Baka tayo mararanasan natin yung first order effect nito. Pero yung future effect niyan sa mga future generations pa. Dr. Mike, tama ba yung dinig ko? Nag-i-import tayo ng asin? Na Yes. marami naman We are tayong asinan importing salt. sa like Pangasinan. Yes. In fact, kasi alam mo, ito, pa-plug ko na rin, no? I began the process actually of writing a book, no? And yung itong libro na to na sinusulat ko sa ngayon, ito ay patungkol sa ekonomiya ng ating bansa for the next 100 years. And ang na-discover ko, kasi sa libro na to sumusulat na ako nasa chapter na ako ng agrikultura. Ang aking na-discover dito is sa kaso ng asin, ano? Almar, since natanong mo na yan sa asin, no? Ang datos na meron ako dito is that, teka, i-open ko lang yung chapter natin. Ang asin, nakita ko dito is yung ating sufficiency rate is 16%. So, ibig sabihin sa asin, about 84% ay ini-import natin. Asin, ha? Considering na tayo napapalibutan ng tubig dagat na pwede mong gawing asin, and yet 84% of our salt is imported. So kung maalala ko lang, no, yung nakaraang mga kongreso, may mga gusto magpasa ng batas niya yung revitalization ng salt industry natin. Nangyari, Sir Jet Almar, yung mga ganyang klaseng panukalang batas, natutulog na lang sa House of Representatives kasi nga, ang inaabala nila ngayon, itong impeachment, no? Ang inaasikaso nila yung dati yung prangkisa ng SMNI, ang inaasikaso nila itong Quadcom, yung mga inaasikaso nila itong Tricom. Wrong priorities ang ginagawa ng ating House of Representatives, unfortunately. No? Wrong priorities po ito kasi nga napakaraming pressing issues na kailangan pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, ng ating mga honorable na congressman. Napakarami pong issue, ano? In fact, yung sa kaso ng rice industry halimbawa, ano? Lately na lang sila na nabigyan ito ng atensyon nung nag-organize nitong committee, yung tinatawag na Murang Pagkain Super Committee. Itong si Congressman Salceda, no, nag-organize sila niya. Pero it was very late in the game considering for 2 years nakita natin na tumaas talaga yung presyo ng bigas. And it's only after 2 years that they started organizing itong ganitong klaseng pagdinig, ano, para mag-propose nga sila ng mga countermeasures para maibaba yung presyo ng bigas. No? That tells you kung nasaan ang priorities din ng ating mga congressman. Ano? So clearly, ang napapansin ko dito, ang inuuna nila nga sa ngayon is pamumulitika, Sir Jay at Almar, no? Kesa doon sa talagang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sir Jay? Yes, so talagang talaga sasakit ang ulo mo rito kasi ako tinitingnan ko lahat ng mga economic fundamentals na dapat i-consider. Hindi ko makita yung kapabayaan or not considering it, no? Na import ka ng import, kaya na, pareho ngayon, isda na naman, Dr. Mike, no? Na napapaligiran ka ng lawa, ng dagat, ng ilog, pero mag-i-import daw ng tonelada, libo-libong tonelada ng isda. And then, siyempre pag nag-import ka, dollar na naman yun.
ang ipagbabayad niyo. Oo, at base sa datos natin, Sir Jay, no, ang ating self-sufficiency sa fish is about 65%. So 45% dyan ini-import natin. Ito pa rin. So tama po kayo, no, that we're paying for these imports foreign currency na subject sa volatility. So ibig sabihin kapag naging volatile ang takbo ng exchange rate, talagang maaapektuhan ng ating mga kababayan at may direktong epekto yan sa ating rate of inflation. Pero Almar, Sir Jay, maidagdag ko rin pala, no, bago ko makalimutan, since pinag-uusapan din natin is yung sa utang, ano. One of the things na nakita ko dito that is somewhat concerning is yung ating debt to GDP ratio hindi nagbabago. In fact, for 2024, yung ating debt to GDP ratio, kasi naglabas na rin ng datos ang Bureau of Treasury nito eh. Ang debt to GDP ratio natin is 61%. So yung ibig sabihin po niyan, yung debt to GDP ratio, yung kabuuang utang natin as a percentage ng laki ng ating ekonomiya. So sa ngayon po, as of 2024, yan po ay 61%. Noong 2023, yan ay nasa 60%. Ang goal po ng ating gobyerno, ng ating mga economic managers, is maibaba po yung debt to GDP ratio sa mas mababa sa 60%. Kasi ayon po sa aming mga economists, kapag sa isang kagayang ekonomiya ng Pilipinas, na isang emerging economy, kapag ka po mahigit sa 60% ang debt to GDP ratio, kumbaga red flag na po yan. Ibig sabihin ng red flag, ibig sabihin yan, medyo mahihirapan na yung ekonomiya ng isang bansa na mabayaran itong kanyang mga pangungutang kapag ka mahigit 60%. So far, nasa threshold tayo, 61, 60%, pero hindi ito bumababa. In fact, ang target talaga ng gobyerno dito is maibaba ito sa 60%. Nasa kalagitnaan na tayo, Sir Jay, ng termino, no, ni Marcos Jr. at hindi pa rin naibababa itong debt to GDP ratio na ito, considering na naibababa na raw nila yung deficit, na nanaraw na yung deficit, pero yung debt to GDP ratio natin is pareho pa rin, yung ating pangungutang lumalago pa rin, ano? So what this tells us is that kung hindi nagbabago yung debt to GDP ratio, yung paglago ng ating pangungutang halos sumasabay doon sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. That is what this is also telling us, ano? Ang dapat na mangyari dito, Sir Jay at Almar, is yung paglago ng ating ekonomiya maging mas mahigit kesa doon sa paglago ng ating utang. Kasi kapag ang iyong ekonomiya mas malaki ang paglago kesa sa paglago ng utang, mas mabilis mong mababayaran yung mga utang na yan. Kasi nga lumalago yung iyong ekonomiya. No, kaya nga ang nakikita ko dito is very concerning kasi yung debt to GDP ratio natin is hindi nagbabago. No, nasa mahigit 60% pa rin siya, Sir Jay at Almar. Doc Mike, paano lalago ang ekonomiya nating bansa na kasi imbis na dapat ilagak yung pondo doon sa mga programa ng gobyerno, nangyayari napupunta yung halos lahat sa mga paayuda. Ito bang paayuda ay malaking tulong to sa ating mga kababayan sa pangmatagalan? Alam mo, Almar, no, at Sir Jay, hindi lang sa ayuda corruption ang pinakamalaki, no, na pinapupuntahan ng inefficiency ng ating gobyerno. Ang example niyan yung nagibang tulay sa Isabela, no? Kung makikita ninyo yung tulay na yan, no, nabanggit ni Marcos Jr., Sir Jay, na may structural weakness daw yung tulay na yan, ano? Pero upon close inspection, kasi may mga kumuha ng litrato at makikita dun sa yung mga arko, no, nung tulay na yan, makikita ninyo na yung loob mismo ng arko hollow. May mga lumabas na picture sa social media dyan na yung may kumuha ng close-up dun sa mga arko. Na yung loob mismo ng arko walang laman. Ngayon, kung yan structural weakness yan, or structurally flawed yung design, how come yung tulay sa China na kagaya nito, hanggang ngayon, nandun pa rin at hindi naman nabuho. In fact, yung ganyang disenyo, kung pupunta kayo ng China, maraming tulay na ganyan ng disenyo sa China. At hindi naman ito naguho, Sir Jay at Almar, sa China. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga tulay na yan. Bakit sa Pilipinas, naguho? So, ibig sabihin, it's not with the structural plan. Hindi dun sa mismong disenyo ng tulay ang problema. Ang problema dito is nahaluan ng korupsyon yung pagpapatayo ng tulay na yan. At makikita natin na baka substandard yung ginamit na mga materyales, baka hindi ayon sa specifications yung mga ginamit na bakal, o kaya kulang yung simento na nilagay.
Kaya nga magandang imbestigahan niya ng mabuti. No? Kaya isa rin to sa palagi ko, Sir Jay, no, na dahil dito sa issue ng arrest ni FPRRD, no, di umano, isa ito sa mga nadadivert ngayon, no, issue ng corruption as exemplified yan sa naguhong tulay na yan sa Isabela. No? And again, this is concerning kasi this is infrastructure, Sir Jay. Ano? And this is an evidence na corruption is nakamamatay. No? Corruption can kill people. Just imagine kung ikaw mismo dumadaan sa tulay na yan at naguho yung tulay at ikinasawi ng ating mga kababayan. That is an evidence, no, na nakamamatay ang korupsyon kagaya no sa kaso Almar ng mga flood control projects. Di ba? So makita natin na yung mga flood control projects na hindi effective. Di ba? Anong nangyari? May mga kababayan tayong nasawi. No, billions of pesos were lost, no, in productivity as a result of grafting corruption. So yan, actually, yung pinakamalaking problema natin dyan, Sir Jet Almar, is grafting corruption. Now, dun sa ayuda, related pa rin yan, no, sa grafting corruption. Kasi nga, itong ayuda, nagagamit sa ngayon, lalo-lalo na panahon ng kampanya, nagagamit ito to buy votes. In fact, meron ako nakita sa social media, no, na isang member ng lower house na namimigay ng ayuda mismo. No, namimigay siya ng IX. Nakita ko talaga yung video and iniisa-isa niya yung mga pumipila na mga constituents siguro ito at inaabutan niya ng pera isa-isa, hinahawakan pa niya sa ulo, no? Parang binabasbasan isa-isa. This is really concerning kasi ang pagkakaalam ko, Almar at Sir Jay, under COMELEC rules, at saka mismong yung DBM na rin ang nagsabi nito, no? At saka DSWD, na hindi allowed yung mga politiko sa pamimigay ng ayuda during elections. So hindi pwedeng sila mismo yung namimigay ng pera, no, because that will be construed as parang ano yun you're buying votes, no, from the people, no, using public funds. Kaya nga dapat ito imbestigahan ng COMELEC, Sir Jay, ano, at Almar, ano, imbestigahan itong mga congressman halimbawa na nakita sa mismo sa social media na namimigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Now, in terms of yung economic effect ng ayuda na tinatanong mo, Almar, ang ayuda kasi hindi yan nakaka-create ng long-lasting effect sa ekonomiya. Ano yan temporary solution lang yan It does not create long-term growth. It does not improve human capital. It does not improve outcomes ng iyong mga kababayan for the longer term. Kaya nga itong ayuda na ito, hindi ito dapat permanenteng programa. No? Itong ayuda na ito, temporary lang ito. Pero sa kaso natin, Almar, ang problema is nagiging permanent na itong mga ayuda nito, which should not be the case. No? Kasi nga nagagamit ito sa pamumulitika. Doc Mike, tsaka Sir Jay, nabanggit ni Doc Mike nga itong pinakamalaking problema natin is ang yung corruption. Pero ang nakapagtataka lang, kahit ni isang beses hindi na-mention sa SONA or kahit sa mga by chance na interview sa ating Pangulong BBM, yung kung ano yung gagawin niya para masugpo ang korupsyon sa ating gobyerno. Never niyang nabanggit yan considering na yan yung talagang pinakaanay na problema talaga natin dito sa ating bansa. Kaya nga alam mo, Almar at Sir Jay, no, this brings into the issue yung kahalagahan nitong eleksyon natin ngayong 2025. In fact, this election could be the most consequential, Sir Jay, could be the most consequential election of our lifetime. Bukod sa merong issue ng impeachment which is consequential by itself, pero ito ring issue ng corruption. No? Halimbawa, kung makikita natin yung plataforma ni Pastor Apollo Quiboloy, isa sa mga plataforma niya dyan, Almar, is yung Truth Commission. Di ba? So kung makikita natin, napakahalaga nitong Truth Commission na ito kasi isa ito sa mga magiging, sa palagay ko, no, na magbubukas ng daan para masolusyonan ang korupsyon sa ating bansa. No? So hindi pa man din nagiging senador, no, si Pastor Quiboloy, meron na kaagad siyang mga panukalang batas to address corruption. Kung hindi man ito nabanggit ni Marcos Jr. no, sa kanyang mga public pronouncements, kung hindi man niya ito nabanggit, pero kung mai-elect natin yung mga politiko at senador kagaya ni Pastor Quiboloy, malamang masosolusyonan itong problema na ito na yung korupsyon. At merong pag-asa pa rin, Almar, meron tayong pag-asa na mareresolba at masosolusyonan itong
napakatagal ng problema ng graft and corruption sa ating bansa. Kasi sa palagay ko, no, bilang isang ekonomista, itong graft and corruption, ito talaga ang humihila sa atin pababa, no, in terms of sa paglago ng ekonomiya, in terms of sa pagkakaroon ng napakagandang economic outcomes para sa ating bansa. Graft and corruption is the one that is pulling us down. Kaya nga, kailangan maghalal tayo ng ating mga elected officials natin, ano, yung mga iboboto natin sa Mayo. Kailangan dito, these are people of integrity at alam natin na hindi magnanakaw itong mga ito. Kaya the election talaga, Almar, is very consequential. Sir Jay? Yes, kaya nga I don't know, ako naman, binibigyan ko pa rin, despite na mag-aapan na taon na, binibigyan ko pa rin ng pagkakataon ng Marcos regime to redeem itself, Dr. Mike. I hope... Alam mo, Sir Jay, mabait ka pa rin eh. Mabait ka ba? Ako kasi lame duck na siya eh. Alam mo, after the election, ang focus na kasi ng mga tao is the 2028 election. So, lame duck na si Marcos Jr., ano? Kumbaga parang ano na siya eh. Kumbaga, yung kapangyarihan nagsishift na to other people. So, ang mangyayari sa kanya is, kumbaga, kung ineffective siya ngayon, baka maging ineffective din siya after a few months kasi nga lame duck na siya. Mabait pa yung assessment mo, Sir Jay eh. Kasi ayoko kasing mag-isip ng masama eh. Although, kung minsan ako'y talagang hopeless na, no? Pero, kasi kung talagang wala nang chance, dapat wag na siyang umuwi. Oo nga. So, yung sa Opo. Lumabas sila na hindi man lang nagpasabi sa taong bayan na lalabas sila. Pagkatapos may balita pa na may nag-overdose ng cocaine sa grupo nila. Ewan ko kung anong kinabukasan meron pa ang Pilipinas. Sir Jay at saka Doc Mike, balikan ko lang yung topic natin kanina, Sir Jay, yung yung kapulisan diyan sa Davao na naka-battle gear na naman parang may gagawin. Sa tingin po ninyo, Doc Mike at Sir Jay, kapag nangyaring when worst comes to worst, talagang huhulihin itong si former President Duterte. Sa tingin po ninyo, ano pong mangyayari sa ating bansa? Ano pong magiging reaksyon nito? Magkakaroon ng ating mga kababayang Pilipino? Magkakagulo po ba kapag darating yung punto na yan? Oo. Sa palagay ko, Sir Jay at Almar, itong nakita natin na movement ng mga puwersa, ng mga kapulisan, ito ay parang dry run na ito, what's to come. In fact, yung nangyari sa KOJC, parang practice na nila yan sa pag-aresto kay FPRRD, kung meron mang warrant of arrest na ibababa. Kung warrant man yan ng ICC, or warrant man yan galing sa korte sa Pilipinas, yung nangyari sa KOJC, yan dry run na yan. At syempre, hindi naman natin mapipigilan, Sir Jay at Almar, ang bukso ng damdamin ng ating mga kababayan kapag makita natin na inaresto ang dating Pangulo. Makikita natin na magkakaroon talaga ng commotion dyan at magkakaroon ng burst of emotions ng ating mga kababayan. Sa kasaysayan, Sir Jay at Almar, nakita na natin yan nung araw, nung panahon ni Pangulong Estrada. Nung inaresto si Pangulong Estrada, nakita natin na nagkagulo rin. So, hindi malabo na mangyayari itong muli. Ang aking kinababahala lang dito, Almar at Sir Jay, is that kapag nagkaroon ng paggalaw, ng aresto kay FPRRD, nagkaroon ng commotion, siyempre yung ating mga kababayan, pupunta sa Davao, posible magkagulo. Baka ito'y maging pretext sa pagdedeklara ng martial law. Ito yung aking kinababahala dito. Kasi kapag nagkaroon ng ganitong kaguluhan, alam naman natin na FPRRD, hindi lang naman siya loved sa Mindanao, Almar at Sir Jay, he's loved all over the country. So ibig sabihin, it's possible na baka magkagulo sa buong bansa. And that could be a pretext for martial law. At kapag nagkaroon ng martial law, kagaya nung nangyari noong 1972, masususpinde ang operations ng mga ng House, ng Senado, ng mga korte, magkakaroon ng martial law tayo eh. So ang ibig sabihin niyan is ang kapangyarihan ngayon masesenter kay Marcos Jr., mapapostpone muna yung eleksyon,
at baka posible na kung magtagal pa ito at baka magtagal pa lalo sila sa kapangyarihan. No? Ito yung dapat na babantayan natin at hindi dapat mangyari, no, na magdeklara muli ng martial law isang Marcos. Kasi ito yung hindi dapat mangyari, Almart, Sir Jay. Yun ang hindi dapat payagang mangyari. Oo. Yun talagang hindi dapat payagan natin na mangyari dahil nanggaling na tayo riyan Nakita na natin kung gaano ang epekto nito sa lipunang Pilipino at sa bayan natin. So, kung halimbawa meron mang ganyang pagnanais, and I hope not, talagang kinakailangan, yun ang panahon na kinakailangan magdesisyon ng Pilipino na huwag hayaang dumating yung ganyang pangitain. Sir Jay, tsaka Doc Mike, bago tayo magtapos, ilang minuto na lang bago tayo matapos ito sa ating programang Makialam, napag-usapan natin yung naging pasasalamat kay former President Duterte kahapon sa Hong Kong. Ito bang mainit na pagkatanggap pa rin ng milyong-milyong Pilipino sa mga Duterte? Ito'y, kumbaga, first time ba nangyari ito sa isang politiko ngayon lang sa pag-upo ni former President Duterte? Well, first time natin nakita na ang isang dating presidente na napakataas ng approval rating even after their presidency. And si PRRD lang ang tatatanging dating pangulo na merong ganyang klaseng performance. So makita natin yung kanyang approval rating napakataas kahit nung wala na siya sa pwesto. So ibig sabihin hanggang ngayon ay he's still well loved by our countrymen. No, mahal pa rin siya ng tao. Kasi nakita naman natin yung klase ng governance nung panahon niya. No, maayos ang ating bansa, walang mga tanimbala, walang gulo diyan sa West Philippine Sea, maayos ang ating foreign policy, ang ating ekonomiya maayos, yung presyo ng bigas na ibaba niya nung panahon niya, no, talagang sustained na matagal na negatibo ang rate of inflation ng bigas, no. So makikita natin na nung time niya talagang ramdam ng taong bayan yung naging performance. Kaya makikita natin na even after he left office, mataas pa rin yung kanyang favorability rating. May partida pa yan. Nakita natin yung pagtanggap sa kanya, Almar, sa sa Hong Kong. Kung ako yung kalaban ng mga Duterte at nakita ko na ganyan ang acceptance sa kanya sa labas ng bansa, ako mismo mababahala kung ako yung mga kalaban ng mga Duterte. Kasi ang makakalaban mo na dyan yung taong bayan. And alam mo, Almar at Sir Jay, merong mga surveys na ito ay mga internal surveys ito. Hindi ito yung mga SWS or Pulse Asia. Makikita natin dun sa mga internal surveys na itong mga inendorso ni FPRRD ng mga senatorial candidates niya, ng PDP, at saka yung mga adopted din ng PDP, makikita natin na napakalaki ng chance nila na makapasok sa Magic 12. No? So diyan natin nakikita yung tinatawag sa politika na coattails, na kung saan si Pangulong Duterte, dahil sa kanyang popularity, dahil mahal siya ng tao, yung mga kandidato na inendorso niya, madadala rin niya yan. So kung ako ang kalaban ng mga Duterte sa ngayon, ako mismo ay matatakot at mababahala kung gaano kalakas pa rin ang Duterte magic, nakitang-kita natin yan dun sa nangyari sa Hong Kong. Hindi malabo, Almar at Sir Jay, kung pumunta man sila dito sa Canada o pumunta sila sa Estados Unidos o kung saan pa man labas ng bansa, ganyan din kainit ang pagwe-welcome sa kanya. Kung ganyan kainit ang pagwe-welcome kay FPRRD sa labas ng bansa, what more pa dyan mismo sa Pilipinas, di ba? So, kaya nga, uulitin ko uli, and I can't stress this enough, kung ako mismo yung kalaban ng mga Duterte, I would be really concerned about my prospects dito sa 2025 election. Kasi nga, makita natin that FPRRD is still well-loved, still remains popular, and mataas pa rin ang favorability ratings ni FPRRD. Mahirap matibag yan. Tsaka may partida pa yan, Sir Jay, tsaka Doc Mike. Wala pa yung bit-bit na Andrew E. or sino mang artista na para mag-chant na isigaw ang kanilang mga pangalan. Hindi na kailangan. Yung ilalaban ko lang dyan si Atty. Jimmy Bondoc. Napakaganda ng boses. Yun na lang ilalaban natin dyan. Okay. Sir, ito, pahabol lang kay Doc Mike. Sige, Sir Jay. Doc Mike, bago tayo mag-iwalay, gusto ko lang ipaalam muna para doon sa mga kababayan natin na
nagtatanong simula pa kagabi nung pumutok kayo ng balita ng mga huli-huli na wala naman talagang kakwenta-kwenta. Mm. Bukas po ang dating ni President Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Alas 4:35 po ng hapon, lulan ng Cebu Pacific, Cebu Pacific, Cathay Pacific, no? Mm. Mula Hong Kong. Kaya yung mga gustong sumalubong, pinapaalam po natin sa kanila na baka gusto nyo salubungin si Presidente. Kami, ng ilang mga kaibigan ko, nagbabalak na sumalubong sa kanya. O baka lang yung mga nakikinig sa atin, gusto nila pakita yung pagmamahal nila at gusto nila protektahan ng Presidente kung meron man silang, kung nababahala sila. Ulitin ko, bukas po ang dating ni President Rodrigo Duterte, dating Presidente ng Republika ng Pilipinas, mula Hong Kong, sakay ng Cathay Pacific, March 11, alas 4:35 ng hapon, sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. No? Para at least alam po ninyo, maraming nagtatanong masagot na kayo, no? Mm. Tsaka may mga kababayan tayo na Sir Jay tsaka Doc Mike na talagang gustong-gusto na talagang hulihin. Parang ini-encourage pa nila yung ating kasalukuyang admin na talaga sige, subukan niyo, hulihin niyo nang makita niyo kung ano yung hinahanap niyo. Pero Doc Mike dito sa balikan ko lang yung yung nagkakalat nung balita na aarestuhin si FPRRD. Yan ang dapat na iniimbestigahan ng TRICOM. Kasi yung mga nagpapanggap ng news organization na yan, na nagkakalat niyan, sila mismo nagkalat ng fake news, Almar. That is fake news. Hanggang ngayon, walang warrant eh. Pumunta ka sa website ng ICC, you will see nothing there. Pumunta ka sa website halimbawa ng Interpol, i-search mo lang yung website ng Interpol, i-enter mo yung apelyedong Duterte. Wala kang makikitang red notice from the Interpol. So ibig sabihin, itong mga nagsasabi na meron daw arrest warrant, fake news po yan, at yan po yung dapat na iniimbestigahan ng TRICOM, yan yung dapat na iniimbestigahan ng ating gobyerno. Kasi yan mismo nagkakalat ng maling impormasyon. Napakadaling i-verify, mga kababayan. You don't need a doctorate degree to verify that information. Kaya nga, kung makikita natin, halimbawa, Almar, yung investigasyon ng TRICOM, it was so biased against the Duterte vloggers, pero yung mga news vloggers, yung mga organizations na nagkakalat ng fake news, gaya yung nakita natin ngayon, yan ang mga dapat na iniimbestigahan nila. Sir Jay tsaka Doc Mike, bago sa last message ni Sir Jay, Doc Mike, gusto ko lang makuha yung opinion mo dito patungkol nga dito sa mga yung paparating na eleksyon. Gaano ka-importante sa ating mga kababayang Pilipino na iboto ang tamang kandidato ngayong eleksyon, na considering na yung term na nabudol tayo nung nakarang eleksyon, so Doc Mike? Sabi ko nga kanina, Alvar at Sir Jay, itong election na ito is very consequential and could be one of the most important elections of our lifetime. Bakit? Kasi unang-una, nandyan yung issue ng impeachment. We will be electing senators who will become senator judges kung matuloy man yung impeachment na yan pagdating ng July nitong taon na to. Kasi nakita nating timeline ni Senator Escudero after panungso na mag-o-open yung impeachment court na yan. So, napakahalaga na ilalagay natin dyan sa Senado, yung iluluklok natin, yung iboboto natin, yung alam natin na mga hindi nabibili. Kasi kung kritin natin yung kasaysayan, Almar at Sir Jay, nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Corona, may mga rumors nung time na yon na may mga senators daw di umano na nabayaran. May rumors na ganyan noon. So, sa ngayon, mayroon tayong pagkakataon, mga kababayan, na mag-elect ng mga tao, na mga magiging senador na uupo dyan sa impeachment court na yan. Dapat ang mga ihahalal natin dyan, yung alam natin na may mga proven integrity, may proven na independence, matatalino, at mga hindi nababayaran. At yan yung Team Suka, Almar. Yan yung mga pinabili ng Suka sa aking opinion. So yun yung una. The issue of impeachment is very important. Ikalawa, syempre, yung issue ng corruption. Or related pa rin yan.
dapat ang ilalagay natin dyan mga kababayan, yung alam natin no, na hindi magnanakaw. At unang-una sa listahan natin dyan, sa aking opinion, si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang unang-una sa listahan natin. Na alam natin na hindi magnanakaw, bagkus magtatatag pa siya ng Truth Commission para imbestigahan at para masolusyonan yung issue ng korupsyon sa ating bansa. And ikatlo, yung mga ilalagay nating senators dyan, dapat yung merong vision para sa ating bansa. No? Yung may long-term vision. Kasi alam naman natin ang posisyon ng senador. Yan posisyon na kung saan na sila'y makakagawa ng mga pulisiya na hindi lang makaka-apekto sa kasalukuyan, kundi long at far-ranging ang pwedeng maging mga implikasyon ng mga pulisiya nila. No? Kaya dapat talaga tama yung mga ihahalal natin. Kaya nga, Almar, Sir Jay, this election could be one of the most important and consequential elections in our lifetime. Ayan, Sir Jay? Yes. Maraming salamat, Doc Mike. Ako, bago tayo maghiwalay, Almar, gusto ko lang talagang i-expound sa ating mga manonood, mga tagapakinig, itong diversion ng ating nakikita sa kasalukuyan, kung ito it is an art, it's a political communication, sabi nga ni Professor Malu, ang diversion ay strategy na ginagamit ng mga politiko, ng gobyerno at maging ng media, lalo na mainstream media, para mabaling ang atensyon, mapalayo doon sa mga issues na pinag-usapan na natin sa nakalipas 2 oras at mga kontrobersya. Ito'y ginagamit ginagawa sa pamamagitan po ng paggamit ng iba't ibang mga topics, mga distraction, yun yung mga naratibo na walang kinalaman sa pinakamahalagang usapin ng bansa, kaya mag-iingat po tayo at alam ko naman matalino ng mga Pilipino ngayon, gulat na. Kaya ulitin ko doon sa kung yan man ay totoong banta-banta at gusto lang gawing totoo, abay marapat siguro kung talagang kinakailangan bigyan natin ng proteksyon ang dating Pangulong Duterte, 10 na kandidato at 3 guest candidates na kanyang kasama sa Hong Kong, pati na ang Vice President, ay salubungin siguro natin bukas, March 11, alas 4:35 ng hapon, dyan sa sama-sama tayong pumunta para sumalubong sa kanya at palakpakan natin, pasalamatan natin na maluwalhati silang nakabalik dyan sa Ninoy Aquino International Airport, 4:35 in the afternoon, on board Cathay Pacific, yung Terminal 3 po, dun sa hindi nakakalam, yan po yung nasa tapat ng Resorts World Manila, doon sa yung bago, doon maglalanding, hindi ko pa alam kung doon sa mga taga Davao na nakikinig sa atin, Almar, kung mananatili muna siya sa Manila o magko-connecting flight siya papuntang Davao.